ikaw ay nakapulot ng 1,000,000 piso at hindi mo alam kung kanino, ano ang gagawin mo? May sagot ang isang dalagang nakilalang si Mary Jane Doroga. Kasama niyong sumasaludo ang ATC Healthcare International Corporation. Abril 26, nang magbago ang buhay ni Mary Jennifer Doroga, isang janitress sa Ninoy Aquino International Airport. 7 taon na si Mary Jennifer sa trabaho at araw na ito, isang wallet ang nakita niya sa sahig ng arrival area ng airport. Anong time na yun kasi sa arrival custom ako na-assign, 1:40 ng hapon, pa-out na ako. Nakapokus kasi yung isip ko sa pag-overtime ko, so nagmamadali ako lumabas. Nang mapansin ko sa kaliwang bahagi ng mata ko na mayroong parang kalat sa area ko, so nung nilapitan ko siya, hindi ko makalaing wallet at pera yung... Pero imbes maging instant milyonaryo, hindi nagatubili si Jennifer na ibigay ito sa nakaduri na bisor ng customs sa NAIA. Agad naman kumalat ang ginawa ni Jennifer, di lamang sa NAIA kundi sa media. Ang kasalusaludo sa kwento ni Jennifer, may sakit pa ang kanyang ina nung araw nang makita niya ang wallet. Malaki rin sana ang may tutulong nito sa pamilya niyang nagkikahos sa pang-araw-araw. Kami ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa ginawa niyang kabutihang yan, naitaas niya ang antas ng kalidad ng trabaho ng mga kasama niya at ng aming opisina at ng buong airport na tayo palang Pilipino ay mapagkakatiwalaan. Ay naku, kung kwarta lang naman naalanganin, di ko ipagpapalit ang anak ko sa ginawa niya. Dahil walang katulad ang karangalan natin eh. Mahirap na nga tayo. Tapos maghangad ka pa ng hindi sa'yo. Hindi yun hindi maganda yun. Magtrabaho tayo ng maayos. Oo naman, kasi pinakita niya ang kanyang katapatan. Yun lang ang mahalaga sa akin eh. Maging tapat. Dahil pinalaki rin kami ng magulang namin ng una sa lahat makadyos. Talagang makadyos ang mga magulang ko. Tapos siya nang tinuturo. Huwag kayong mga ngargabyado, magpakumbaba kayo, at saka matuto kayong tumulong sa kapwa kung may pangailangan sa inyo. Kay Mary Jennifer, ito ang masasabi naming saludo sa iyo ng T3. Ako si Mary Jennifer Doroga, isang janitress. Saludo rin ako sa inyo. Ang pangalang trusted na may hatid sa inyo ng Redox Fat, Robust at Liver Marine. ATC, tiwala ka dito. Super kahanga-hanga yung ginawa ni Mary Jane. Tulunod ka, Mary Jane. Okay, ako isasaludo rin ako dyan. Kaya lang medyo natouch ako roon. Doon sa mahirap, nakita mo ang hirap na buhay. Sa iba yun, talagang sigurado. Akin na to, fine. Lalo pat hindi mo naman alam. Oo. Di ba? Kung sino ang mayari. Doon yung sinasabi, Raf, na may mga taong may konsensya. Sa kanilang konsensya, yung sinasabi natin na doon yung Diyos. Correct. Okay? At hindi lang si Mary Jane ang sasaluduhan natin, Tol. Dahil maraming mga taxi drivers almost every week susoli sa atin sa TV5 na mga naiwan mga gamit sa kanilang taxi despite the fact na pwede lang agad may dispatch yung mga gamit na iniwan, mga laptop, diba, computer, TV, pero sinusoli nila. So sa lahat ng mga honest, sana magkaroon ng epidemic, sinasabi ko. Epidemic sa, wala nang sinasabi masama, pindot-pindot dyan. Sige, ganito na lang. Papuri nga ito eh. Purihin natin to, saluduhan natin to dahil nagpapaalala sa atin. Pag medyo sumabit, ganyan. Sabi ko, epidemic ng honesty. Yun. Diba? Na sana magkahawa-hawaan na si Ma'am Mary Jane, yung ginawa niya sana, mahawaan ang lahat ng Pilipino. Yan. Doon sa kanyang napakagandang ugali. Siya ang salamin ng tunay na Pilipino. Yan. Yun lang. Huwag ka na pumindot. Up. Okay. Easy. Isang lalaki ang 2 dekada kinadena dahil sa karamdaman, sumira sa kanyang katinuan. At isang retiradong colonel ng Air Force na may matinding karamdaman, iniinda ang hindi pa natatanggap na benepisyo sa kanyang pagretiro. Kapwa tinulungan ng T3 na gumaan ang buhay. Malaya na. Ito ang pakiramdam ni Nestor Relatado matapos matanggal ang kadenang 9 na taon na nakakabit sa kanyang paa. Mayo 5 nang isagawa ng T3 at DSWD para magsagawa ng rescue operation sa Aragao, Cebu para kay Nestor. Matapos namin ipalabas noon ang istorya ni Nestor habang nasa loob ng kubo at nakakadenang paa. Nagkasakit ng typhoid fever noon si Mang Nestor. Dahil kapos sa buhay, lumala ang sakit niya. Ayon kay Nestor,
ikinadena raw siya ng kanyang ama sa loob ng bahay para hindi makasakit ng iba. Sa isinagawang rescue operation, maayos naming nailabas si Mang Nestor sa kanilang bahay. Ang kadenang binitbit niya ng halos isang dekada, ngayon natanggal na. Agad namin siyang dinala sa pagamutan at inihatid sa DSWD. Sa aming pagsagip kay Mang Nestor, magkakaroon muli siya ng pag-asa sa buhay. Umaasa naman ang kanyang pamilya na maibabalik din sa normal ang kanyang kondisyon. Dumulog sa aming tanggapan ng isang retiradong koronel ng Philippine Air Force na si Alfredo Fillas. Inireklamo niya sa amin noon ang pagpapalaya sa kanyang tinutulian sa loob ng kampo. Ang masaklap pa, ang kanyang pensyon, hindi niya nakukuha pa. Nang nakipag-usap ang T3 sa pamunuan ng Public Information Officer na si Colonel Miguel Ocol, ito ang kanyang naging tugon sa dating kasamaan sa serbisyo. Huwag kayong mag-alala at tutulungan namin kayo sa kung ano mga kailangan na documents. I-explain namin sa inyo. And kung meron kayong kailangan pirmahan, i-explain din namin sa inyo kung ano yung ano. Alam niyo naman po yun. Sa pagkakataong ito, pinayagan nilang makabalik sa kanyang bahay na nasa loob ng kampo si retired Colonel Pellas. Ito'y habang inaayos niya ang kanyang mga gamit at dokumento para makuha na rin ang kanyang pensyon. Para kay Colonel Miguel Ocol, Sir, mabuhay ka. Mabuhay ang AFP. Okay. Kaya pala siya nagpindot-pindot ng bell na yan. Para may papel. Parang gusto mo lang ata makita ka sa camera. Hindi, baka sa overtime. Okay, Hindi tayo mag-overtime. overtime. Dapat Overtime meron ka rin yung relo. Ha? Stopwatch. Ano? Bawa, kita mo. Okay, tama. Ano? Okay. Si Erwin nga pala, si Tul Erwin, baka hinahanap nila. Tolerin pupunta ho ng States. Nasa Sa US. airport ngayon sa US. At meron yung launching ng TV5 Okay. USA. Yan. Kasama si Ma'am Lucy Cruz Okay. Valdez at Okay. iba pang taga-news. Ayun. Well, happy trip dun sa mga pupunta sa... Kasama natin si Will Time Big Time. Ayan. Si Willie and Company. Ayun. At pa-plug mo. Plug ko. Panoorin ang Wanted sa Lunes. Patuloy pa lang yung programa ko. Huwag mo na muna. Replay kami. Replay? Oo. Okay. Sige. Sige. Wanted ho. Sa Lunes, pagkatapos po ng Pilipinas Yan. News. Napakagandang segment po. Okay. Promise, hindi ho kayo antukin. Pexman? Pexman. Okay. Oo. Wala. Sige. Bakit? Pindot ka naman. Wala. Wala. Okay. Sige. Okay. Tira. Yan po ang 30 minuto ng programang pinakamabait at pinaka, of course, totoo yan, bukal sa pagtulong. Magandang hapon. Ako po, si Rafi Tulfo. Ako naman ay lumulutang kaya pagsabi pinakamabait. Salamat walang sawang suporta at pagtitiwala si Ben Tulfo po. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, ito ang pader ng serbisyo publiko, T3 at Atra. Walang asasan sa damayan! Enrique Rafi at Kevin Tulfo, lagot ang mga nangaabuso.